paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang lalaking may karunungang itim ang nagsamantala kay Karina. Hindi nakilala ng babae ang lalaking labis niyang kinatakutan dahil nagbantang babalikan siya. Isang gabi, muling napasigaw si Karina sa matinding takot. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Nagbabalik ang Lagim sa isa na namang Gabi ng Lagim. Karina, gumising ka. Gising! Nick. Pinabangungot ka. Ang lalaking nagsamantala sa akin. Nangingil ka sa takot. Nasaan ang lalaki nagsamantala sa akin? Walang ibang tao dito sa kwarto natin. Hindi. Tayo lang ang narito. Hindi, narito ang lalaking may karunungang itim. Wala. Narito siya. Karina, huwag kang matakot. Nagbanta siya. Babalikan niya ako.
kasama mo na ako. Katabi mo na ako. Hindi ka na maaaring kantiin ang kahit na sino. Hindi. Babalikan niya ako. Maniwala ka, Nick. Babalikan ako ng lalaking may karunungang itim! Galmusal na ako. Mauli na ako sa trabaho ko, Pat. Ay, Kuya Nick, si Ate Karina. Nasa kwarto, papahinga. Bago lang siya nakatulog kaya hindi ko na ginising. Mamaya mo na lamang siya pag-almusalin, pag-gising niya. Narinig kong sumigaw siya kagabi. Nanaginip siya ng masama. Binangungot. Napanaginipan niya ang lalaking gumawa ng masama sa kanya. Napakalaki ng takot ni Ate Karina sa lalaking yun. Totoo, Bet. Kaya halos ayaw na niyang lumabas ng kwarto. At ayaw na niyang iwan ko siya. Bagay na hindi naman maaari dahil may trabaho ko. Kawawa naman si Ate Karina. Bet, Kuya Nick, matagal niyo na akong kasambahay kaya parang kapatid na ang turing ko sa inyong mag-asawa. parang kamag-anak na rin ang turing namin sa'yo. Kung nagising lang ako habang pinagsasamantala si ate, magtatanggol ko siya. Kahit pa may karunungang itim yung gumagawa ng masama sa kanya. Hindi na dapat maulit ang pangungot na nangyari sa ate Karina mo. Talaga, hindi ko napapayagan na masamang mangyari pa kay ate. Bantayan mo siyang mabuti kapag wala ako rito sa bahay. Oo, Kuya Nick. Umasa ka. Itataya ko kahit ang buhay ko para kay Ate Karina. Simeon? No. Anong ginagawa mo rito sa likod bahay? Lola. Nagsasagawa ka ng ritual at orasyon ng isang mangkukulam? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Simeon, hindi tama ang ginagawa mo. Lola, nagkakamali ka. Anong nagkakamali ako? Bago kita nilapitan dito sa likod bahay, nakita kong nakaluhod ka sa damuhan. Nakadikpa ang iyong mga kamay. Nakapikit ang mariin ang iyong mga mata. At paulit-ulit kang umuusad ng orasyon sa harap ng nakatirik na baligtad na krus. Hindi ako nagsasagawa ng ritual at orasyon ng isang mangkukulam. Hindi ka makapagkakaila sa akin. Dahil dati rin ako naging alagad ng dilim. Hindi ako mangkukulam. At ano ang ritual at orasyon ang ginagawa mo? Nagpa-practice lang ako. Oo, tama. Ganun nga, Lola. Nagpa-practice lang ako ng magiging role ko sa shooting ng pelikula na extrahan ko. Yun ang dahilan, kaya paminsan-minsan akong umaalis ng bahay. Hindi ko lang ipinaalam sa inyo dahil gusto kong sorpresahin kayo at kapag ganap na akong artista, ganoon. Pero ilang araw na ako nag-a-apply mag-artista sa isang kumpanya ng pelikula. Pwede ba wag mo akong lokohin? Lola, maliwalang ka sa Simeon, akin. tigilan mo ang pagyakap sa karunungang itim. Hindi ko niyayakap Kapag ang hindi ka karunungan. tumigil sa pagiging mangkukulam, mapapahama ka!
Tapos ko ng trabaho ko, Rusty. Uuwi ka na ba, Nick? Oo. Ikaw, Mag-overtime ako eh. pasensya ka na ha. Hindi kita masasamahan ngayon dito sa opisina. Dahil kailangan kong umuwi ng maaga. Naiintindihan kita. Nag-overtime lang naman ako minsan dahil kailangan eh. May tinapos tayong mahalagang trabaho. Ako man ang lumagay sa katayuan mo. Hindi na ako uwi ng alanganing oras dahil sa nangyari sa asawa mo. Naawa ako kay Karina, Rusty. Awang-awa ako sa kanya. Mula nang mangyari sa kanya ang bangungot na yun, di na siya makakain. Di na makatulog. Patalas umiiyak. At may pagkakataong basta na lamang siyang sumisigaw sa malaking takot. Nick, kailangan yatang ipagamot mo ang iyong asawa. Ayokong malaman pa ng ibang nangyari sa kanya. Mahirap na suluhin mo yung problema mo. Nakakatulong ko naman sa pag-asikaso kay Karina yung kasambahay namin eh. Na parang kamag-anak na namin. Sinira ng lalaking yun. Sino man siya? Ang tahimik na buhay ninyong mag-asawa. Makikilala ko rin siya, Rusty. Nick? At kapag nangyari yun, kapag nakilala kong lumapastangan sa asawa ko, matitikman niyang lupit ng aking paghihiganti. Wala si Karina dito sa kwarto. Nasaan kaya asawa ko? May ingay sa labas, ha? Ingay na parang may dinudustrong ka. Bigla ko tuloy naalalang sinabi ni Pet. Nung magising ako, Kuya Nick, nakita ko bukas yung pinto doon sa harap ng bahay. Nakita ko sira yung lock ng pinto. Dinistrong ka ang lock. Kaya nakapasok ang nagsamantala kay Ate Karina. Baka totoong kinatatakutan ni Karina. Babalikan ako ng lalaki nagsamantala sa akin. Nagbanta siya. Babalikan niya ako. Baka ang lalaki nagsamantala kay Karina ang may kagagawan sa narinig kong ingay sa labas. Baka sinisira na naman yan lock ng pinto. Baka totohanin niyang banta kay Karina na babalikan niya ang asawa ko para muling pagsamantalahan. Mabibigo siya sa pagkakataong ito. Ang susi ng kabinet. Bubuksan ko kagad ang aking drawer para makuha kong itinatago kong baril. Ito. Ngayong hawak ko ng aking sandata. Lalabas na ako ng kwarto. At sino man lalaking pumasok dito sa bahay, sino man siya na magsasamantala uli sa aking asawa, mamamatay siya. Papatayin ko siya. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kailangan maging maingat at alisto ko. At nakahanda ang aking baril. May naglalakad sa kusina. Pagkukubli ako. Parang papalapit dito sa kinakukublihan ko ang mga hakbang na narinig ko.
Malas lang ng lalaking pumasok dito sa bahay namin kung sino man siya. Itututo ko na ito sa kanya habang papalapit siya sa akin. Huwag kang gising sa masama! Kuya Nick, wag mo ako tukan ng baril. Beth, ikaw pala. Nagising ako kasi nga narinig ko yung ingay dito sa sala. Paglabas ko, may naramdaman akong tao doon sa kusina. Aalamin ko sana kung sino. Narinig ko, nagbukas ang pinto ng kwarto nyo. Magsusumbong talaga ako sa'yo, Kuya Nick. Magsusumbong ka? Oo, kasi nga paglabas ko sa kwarto ko, nakita ko bukas yung pinto doon sa harap ng bahay. Sira yung lock. May nagdistrong ka sa lock ng pinto, Kuya Nick. Sinong nagdistrong ka sa pinto? Sino? Ang lalaki may karunungang itim. Nick, ang lalaki nagsamantala sa akin. Siya ang sumira sa lock ng pinto. Nakita mo lalaki yun, Karina? Hindi, kasi nagpunta ako sa banyo. Malamang na habang nasa banyo ko, nagpumilit pumasok sa bahay ang lalaki yun para pagsamantalahan na naman ako. Huwag kang matakot. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Ano man ang mangyari, hindi ko papayagang maulit ang nangyaring bangugot sa'yo. Kuya Nick! Pet! Ano nangyari? Nakita mo ba lalaking pumasok dito sa bahay? Hindi! Malamang umalis siya dahil nakita niya may mga kasama ako na narito kayo. Pero sigurado ako babalikan niya. Karina. Ipanatag mo loob mo. Wala ka na dapat ikatakot. Ngayong narito ako, walang sino mang maaaring gumawa ng masama sa'yo. Nick, alam ko, tututuhanin ng lalaking yun ang banta niya. Babalikan niya ako para muling pagsamantalahan. Babalikan lagim sa bahay na ito. Babalikan ako ng lalaking may karunungang itim. Totoo kaya ang kinatatakutan ni Karina na babalikan siya ng nagsamantala sa kanya? Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang nagbabalik ang laki sa isa na naman gabi na laki. Nagsigala Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jerry Mutia at Susan Robles. Naglapat ng tunog Temyong sa musika ni Bugoy Salonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar, isinulat ni Oli Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi